Pero kailangan ni Alexa ng kaunting panahon para maisip ang tamang kasagutan sa problema ni Jay ng gabing yun. Nang hithitin ni Jay ang marijuana, kinuha ni Alexa ito sa pagkakahawak ng lalaki at humithit din siya. Parang nag-ibang larawan ng gabi. Tila naging mga batong hiyas ang mga bituin sa langit. At nawala ang mga ulap. Nawala si Alexa sa mga ito. Nanatili siya sa ganoong sitwasyon. Pinagpasapasahan ng sinasabayan ng simsim ng brandy at damo. Tila isang presensya na lamang si Jay para kay Alexa. Ang pakiramdam ng dalagay bahagi siya ng lugar na yon, ang langit, ang ilog, ang ihip ng hangin sa mga sanga ng punong kahoy. Para siyang lumulutang. Naging magaan siya. At iyon ang kailangan niya ng mga sandaling yon. And then Jay's hands, tender yet passionate now, brushed against hers. Walang suot na bra si Alexa. Alam na alam ng lalaki ang kanyang mga kiliti. Naramdaman ni Alexa na parang nilalagnat siya. The dope and the wine. The night and the shiver of her skin exploded in a savage impulse. Humarap siya kay Jay at lumuhod habang tinatanggal niyang kanyang t-shirt. He pushed her gently against the blanket on the grass. Pinagmasdan siya ni Jay as she lay there on her back, watching the stars that looked like diamonds in the sky. Their movements lost all rhythm. The hotness of dope and alcohol desire mingled together in the darkness of the night. Walang marinig sa ganap na katahimikan, maliban sa kanilang mabilis na paghinga. Then she murmured his name in the darkness. Pagkatapos ay bigla siyang tumahimik and lay still. Hindi siya makakilos. Sa kabila ng kaganapan, pinilit bumangon ni Alexa. Sa mga paningin niya ay tila nagkapira-piraso si Jay. Ang mga mata nito'y may pananabik pa rin sa kanya as his hand reached for her. Naramdaman niya ang usok at alkohol sa kanyang sikmura. Nagsimulang umikot ang gabi. God, bulong niya. Parang hindi siya naririnig ni Jay. Ang mga kilos ng lalaki halatang nasa kapangyarihan na ng alkohol. Bigla ang tingin dito ni Alexa ay isang monster na gustong sumila sa kanya. Hindi ko pa nararating ang kaganapan, he said clumsily. Halika dito, Alexa. Huminga siya ng malalim. Lango ka na. Mahiga ka muna't magpahinga na lamang dito sa tabi ko. Napalunok si Alexa, fighting sickness and disgust. Umiling siya. No, ayoko na. Gumapang siyang nakahubad patungo sa kinaroroonan ng gym bag. Saan ka pupunta? Ewan ko, parang gusto ko nang maligo sa ilog. Biglang naging maalinsangan. Pinagmasdan siya ni Jay, pero hindi na kumibo ito. Ipinikit na lalaki ang kanyang mga mata. Ito naman ang pinagmasdan ni Alexa. Nang sumigid sa kanyang drug brain ang kakatapos nilang ginawa, she suddenly thought of two dogs mating. Nakaramdam ng revulsion si Alexa sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Pinawisan siya ng malamig. Hinaplos ng dalagang mukha ng kasintahan. Alam niyang nakatulog na ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kalungkutan para sa lalaki ng mga sandaling yon. Maraming mga pagkakamali sa buhay si Jay. Alam ni Alexa ito. He had always been alone. Ni hindi sinasabi nito sa kanya tungkol sa mga parents nito. She never asked either. Pero mahal niya ang nobyo. Sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng kanyang mommy at lolo, mahal niya ito. Alam ni Alexa may kabutihan pa ring natitira sa pagkatao ni Jay. Hindi pa tuluyang nasisirang lahat ito. Kung titigil lamang ito sa drugs. Sa paggamit at pagtutulak, magiging maayos muli ang lahat. Hindi malaman ni Alexa kung gaano nakalalim ang pagkakasadlak ni Jay dito. Ngunit he was always tender with her. Kahit na inaaway niya ito at sinisinghalan, hindi ito lumalaban sa kanya. Nakatingin lamang ito na tila inuunawa kung bakit nagagalit ang nobya dito. Tiniklop ni Alexa ang hinubad na t-shirt ni Jay at inilagay niya ito sa ilalim ng ulo ng natutulog na kasintahan. Napahimbing ng tulog si Jay. He slept with a child's innocence. Dahil nalango siya sa dope at alcohol. Saglit na nakalimutan ni Alexa na may ilog doon. Ngayon ay naalala niya ito. Baka lumitaw ang pag-iisip niya kapag nakapaligo siya sa malamig na tubig ilog. Tumayo siya ng tahan-tahan at tinungong kinaroroonan ng ilog. Hubad at nakayapak siyang naglakad patungo sa ilog at nagpakawala siya ng impit na daing nang makatapak siya ng matalim na bato. Nagdive siya sa tubig. The shocking coldness refreshed her heated body. Ilang ulit siyang lumangoy ng paikot-ikot, pabalik-balik. Ngunit nararamdaman ni Alexa na tila napakahirap kumilos. Mabagal ang kanyang paglangoy. And then parang bigla siyang namanhid at naramdaman niyang nilalamon siya ng malamig na tubig. At nang karimlan ng gabi, nagkakawag siya. Nakaramdam siya ng matinding panik. Jay!
Parang may anino siyang nakitang kumikilos sa pagitan ng mataas na mga talahib on the riverbank. But then nagdidilim ng mga paningin niya. Hindi niya malaman kung paano siya nakarating sa riverbank. Nasumpungan na lamang niyang sariling nakasampa doon. Naked and panting and frightened out of her wits. Lalo siyang natakot nang hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Tumihaya siya at patuloy na humihingal. Nasa bibig niya ang lasa ng tubig ilog. Her heart throbbed painfully in her chest. Nawalan na siya ng ganang lumangoy. Nagbalik na sa normal ang kanyang paghinga. Muli naramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Ang aninong nakita niya kanina. Biglang sumagi sa isip niya na hindi sila nagsosolo ni Jay sa lugar na yon. Tumingin siya sa ilog. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumalik sa kinaroroonan ni Jay. Naramdaman na naman niya na lumulutang ang anino sa pagitan ng mataas na mga talahib. Tumingala siya sa langit. Itinago ng maitim na ulap ang kanina'y maliwanag na buwan. Nang malapit na siya sa kinaroroonan ni Jay, tila tumayo ang anino sa pagkakaluhod nito sa damuhan. Natigilan si Alexa. "Jay?" tawag niya. Nagulat ang anino sa kasukalan ng matataas na talahib o maaaring nawala ito sa naguguluhan niyang imahinasyon. Hindi na siya lasing ngayon. Lumapit siya kay Jay at pinagmasdan niya ito. Tulog na tulog pa rin ito tulad ng iniwanan niya kanina. Parang isang sanggol na natutulog. Napangiti si Alexa. Akala niya kanina ay si Jay ang anino na sumusunod sa kanya para takutin siya. Hindi naman pala dahil tulog pala ito. Tulad ng iwanan niya ito. Kaya lamang ngayon ay nakadilat ito tila nakatingin sa buwan at may tunog na nagmumula sa lalamunan ng lalaki. Parang naghihilik ito pero tila hindi naman tunog ng paghilik sa pandinig ng dalaga ang nagmumula sa lalamunan ni Jay. Muli niyang pinagmasdan ng nobyo. Ngayon napansin din niya na nakaawang ang mga labi nito tila patid na patid ang paghinga nito. Narinig niyang muli ang tunog na yon. Parang naggagargle. Parang tunog na nagmumula sa nalulunod na taong puno ng tubig ang baga. Baka naman hindi na makahinga ang lalaki sa labis na alkohol at droga sa katawan nito. Baka inaatake na ito sa puso. Sa loob-loob ni Alexa. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki. "Jay!" Sa kanyang panik sinimulan niyang lapatan ng CPR ang lalaki. Pero napanganga siya in horror. Nang pumulandit ang mapulang dugo mula sa mga bibig ni Jay at nabahiran siya nito sa lalamunan at dibdib. Nakita niya din na may dugo sa kanyang daliri. Nagkumbulsyon ang katawan ng lalaki as he stared at nothing. And then his head to one side at muntik na itong humiwalay sa leeg nito. Dahil sa lagot na windpipe nito. Walang tinig na lumabas sa bibig ni Alexa kahit na gustong-gusto niyang sumigaw. And then biglang naging horrible nightmare ang lahat. Naalala ni Alexa na tumakbo siya na parang bulag sa karimlan ng gabi. Not really knowing where to go. Ni hindi niya alam ang dala-dala niyang mga balaraw na hinugot niyang hindi sinasadya sa tagiliran ni Jay. In a futile attempt to keep him from dying. Dala-dala niya ang wallet ng kasintahan na pinulot niya sa kinalalagyan nitong damo nang magtanggal ng t-shirt ang lalaki. Naririnig niyang sinusundan siya ng humahagulgol na hangin na hindi alam may ungol pala ng isang taong naghihingalo. Gumiti ang pawis sa malamig na noo ni Alexa. Nagsimula siyang tumakbo. Walang direksyon. Papasok sa pagitan ng matataas na mga talahib. Pinaliliguan ni Erin ang baby nila nang makita niyang pumasok sa kusina si Marian. "Hi, Auntie!" Bati niya sa magandang abogada. "Erin, kamusta na kayo dito, iho?" Lumapit si Marian at pinisilang pisngi ng malusog ng baby. "Kailan pa po kayo dumating?" "Ngayon lamang, may sasabihin lamang kasi ako sa Tito Cameron nyo." "Business." Tinapik ni Marian ang balikat ni Erin at naging malikot ng mga mata ng babae. "Si Alexa?" tanong nito. "Nagpaalam po kanina magja-jogging daw at maglalakad-lakad." "Saan daw?" Parang may umalarma sa isipan ni Marian. "Sabi po niya pupunta daw siya sa may tabing ilog. Nagmakata pa nga to revive old memories daw po." Nawala ang ngiti sa mga labi ni Marian kahit na nang marinig niya ang pagbibiro ni Erin. "Erin, ibigay mo muna ang baby sa kanyang yaya at samahan mo ako sa tabing ilog. Madali ka, kailangan sundan natin si Alexa." Sumeryosong mukha ni Erin. "Bakit po, Auntie? Delikado po ba ang lugar na yon?" "Hindi naman, mamaya ko na ipapaliwanag. Sige na, tawagin mo yung yaya ng baby nyo." There was a nervous urgency in her voice at agad sumunod si Erin. Sabay silang lumabas ng bahay at halatang napakalaki ng mga hakbang ng mabilis na paglakad ni Marian. Halos hindi makasabay dito si Erin. Habang naglalakad sila umiikot ang isip ni Marian. To revive old memories. Para buhayin muli ang isang pangit na bangungot.
Uli-uli, huwag mong pababayaang pumunta doon mag-isa si Alexa. Bakit po ba, auntie? Anong naroon? Huminga ng malalim ang abogada. Doon sa puok na yon, pinaslang si Jay. Doon sila nagpiknik ng gabing yon. Hindi dapat na maalala ni Alexa ang trahedyang yon sa ngayon. Hindi pa siya gaanong nakakalimot. Naiintindihan ko po. Dalian mo, baka kung anong nangyayari sa kanya doon emotionally. Matatag naman po si Alexa, auntie. Yun ang panlabas niyang anyo, pero sa loob she is so vulnerable at may suicidal instincts ang batang yan. Nang matapos ang kaso ni Jay, ilang ulit nagbalak na magpakamatay. Nabantayan nga lamang namin itong mabuti. Nang magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, hindi ba't naglaslas ito ng pulso? Hindi kumibo si Erin. Kinabahan ito. Nakarating sila sa dirt road patungo sa tabing ilog. At nang marating nilang clearing na pinangyarihan ng trahedya, tumigil ang dalawa. Tahimik na tahimik ang lugar. Erin, maghiwalay tayo. Doon ka maghanap at pupunta ako sa tabing ilog. And then magkita tayo ulit dito. Kumakabog ang pusong tinitigan ni Maria ng ilog. Kalmante ang surface nito. Nakiramdam ang babae. Pinagmasdan ang kapaligiran. Lumuwag ang dibdib niya nang malamang walang naligo doon o nagpunta. Bumalik siya sa pinaghiwalayan nila ni Erin. Naroon ang lalaki na hingal. Anything, Erin? Wala po, auntie. Hindi kaya umuwi na ito? Nakasalubong na sana natin siya. Iginala ng abogada ang paningin. Keep looking, Erin. And then narinig nila ang tila taghoy ng hangin. A moan. A low-keening sound ng isang tila na saktang hayop. Magsasalita sana si Erin ngunit itinaas ni Maria ng kanang kamay nito to signal him into silence and then itinuro ng babaeng talahiban. Doon nagmumula ang daing. Dahan-dahan silang lumapit dito. Alexa? Marahang tawag ni Marian. Alexa, ikaw ba yan? Walang sumasagot, pero lumalakas ang daing. Nasundan ng paghikbi. Halatang may nagkukubli doon at umiiyak ito. Alexa, si Erin to. Nasaan ka, Alexa? Nagpapanik ang tinig ng lalaki. Please, lumabas ka dyan. Sinanyasan ni Marian ng lalaki na pumasok sa talahiban. Hinawi ni Erin ang mataas na mga damo at lumapit siya sa kinaroroonan ng humihikbi. Nakita niya doon si Alexa, nakatalungko, nakasubsob ang ulo sa dalawang tuhod at yugyug ang mga balikat ng babae sa paghikbi. Parang hindi na ito makahinga. Diyos ko, Alexa, anong ginagawa mo dito, sweetheart? Pinangko ni Erin ang asawa at hinagkan sa mga labi. Erin, oh Erin. Shh, tahan na. Walang maaaring manakit sa'yo. Naririto ako. Naririyan si Auntie Marian. Tumigil sa pag-iyak ang babae at ikinawing ang mga kamay sa leeg ni Erin. Nariyan siya? Oo, siyang nagsabing hanapin ka namin dito. Sorry na pinayagan kitang pumunta dito mag-isa. Hindi ko naman alam na hindi ka dapat pumunta dito. Nang makalabas sila sa kasukalan ng mga talahib, inilapag ni Erin si Alexa sa ilalim ng isang puno kung saan naghihintay si Marian. Sumugod ang abogada nang makita ang hinahanap at niyakap nito si Alexa ng mahigpit. Naglambitin si Alexa sa babae at umiyak na parang bata. You're all right now, Alexa. Please stop crying. Matatag ka, hindi ba, iha? Tulad ng Auntie Marian mo. Pinahid ni Alexa ang kanyang mga luha. Oo, magpapakatatag ako tulad mo, Mommy. Nabigla ang abogada. Tinawag mo akong Mommy? Alam ko ng lahat, Mommy. Nabasa kong lumang diary mo nang naglilinis ako sa dati mong study room sa mansyon. Ipagpatawad mo, hindi ko sinasadya pero nabasa ko. Alexa, huwag kayong mag-alala. Tayo lamang ang makakaalam nito. Alam kong you were just trying to protect me. Sapat nang malaman kong ang aking iniidolo ay ina ko pa lang talaga. Na dugo at laman niyang nasa aking pagkatao. Patawarin mo ako, Alexa. Alam mo ba na how many 100 times did I wish that you were my mother sa halip na si Mommy Sophie? Ngayon ay natupad na ang wish na yon. Mabait naman si Sophie sa'yo at si Paolo, hindi ba, Alexa? Mahal na mahal ka nila. Alam ko ito. Mapait ang ngiting sumilay sa mga labi ni Alexa. Si Mommy Sophie ang dahilan ng pagkapaslang kay Jay. She betrayed us. Isinumbong niya kami kay Lolo nang mag-eavesdrop siya sa pag-uusap namin ni Jay sa telepono. Hindi malaman ni Marian kung ano ang sasabihin. She was just trying to protect you siguro, iha. Dahil alam niya ang trabaho ni Jay.
Hadik ito at drug pusher pa, hindi ba? Hindi sa ganoong paraan, pataksil, patraidor. Tapos na yon, Alexa. Hindi tayo maaaring sumulong sa buhay kung hindi natin iiwan ang nakaraan. Ilibing ito sa limot na siyang dapat mong gawin. Napakahirap makalimot, auntie, lalo na kapag may kasamang guilt ang isang pagkakamali. Sa puso't isipan, alam kong nagpatiwakal si Lolo dahil sa mga pangyayaring akong lumikha. Palayain mo ang iyong sarili, Alexa. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Nakatakda sigurong mangyari ang mga nangyari at iyon na iyon. Move forward, not backwards, please, anak. Nagningning sa luha ang mga mata ni Alexa. Dito, itinuro ni Marian ang kanyang puso. Mahal kita, Alexa, at naririto ko palagi sa likuran mo. Nakahandang dumamay pero never na manghihimasok. Tulad ni Mami Sophie. Huwag mo siyang masyadong sisihin o husgahan. Lahat naman tayo ay may mga pagkakamali. Pero mahal ka ng Mami Sophie mo. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ka niya, Alexa. Hindi ko naman siya iiwanan eh. Pero mula ngayon ay pabayaan mong tawagin kitang Mami. Maaari po ba? Niyakap ni Marian ang anak. Of course, anak. Tulad ng sinabi ng Uncle Albert mo. Ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa isang tao. Tama siya. I should have told you the truth a long time ago. Mami, Mami ko. Pinahid ng mga daliri ni Marian ang mga luha ni Alexa. Hey, come on. Masyado na yatang malala ang crying blues dito. Baka pwede na tayong maging mga tauhan sa isang telenovela. Tumawa si Marian. Natawa na rin si Alexa. A rich and wholesome laughter of pure joy ang narinig ni na Marian at Erin na noon ay gusto na rin sanang maiyak. And then nakita nilang palapit sa kanila si Albert. Hoy, kayo dyan! Kakain na natanghalian. Ano bang ginagawa niyo dito, ha? Inakbayan nito si Marian. Ngumiti kina Erin at Alexa. Balak yata niyong maligo sa ilog, hindi niyo ako niyayaya. Nagkatawanan sila sabay-sabay. Binagtas ang daan na pabalik sa hasyenda. Isang magandang tanawin ang sumalubong sa kanila. May mga hanay ng mesa sa ilalim ng mga puno sa hardin. Puno ito ng mga pagkain. Naroon na halos ang buong angkan ng mga Del Fierro at naghahanda ng kumain. Tila sila na lamang ang hinihintay. Ang tagal naman yung mamasyal, angal ni Lawrence. Kanina ko pa gustong kumain eh. Halina kayo at baka lumamig ang pagkain. At nakakahiya sa ating mga bisita, ani ni Sophie. Maka nagugutom na rin ng mga ito. Mga bisita? Tanong ni Alexa. Sino? Mula sa likod ng isang puno ay lumabas si Diego at Leonor. Surprise! Surprise! Ani ni Cameron na nakaakbay sa asawang si Arisa. Sumugod ng yakap si Alexa sa kanyang biyanang si Diego Veliana. Salamat at dinalaw mo kami, Daddy. Napamaang sina Marian at Erin. Oh, wag na kayong magulat. Ani ni Cameron. Alam na namin ang lahat sa mga Del Fierro. Walang dapat na inililihim ang mga miyembro dito. Para naman magkakatulungan tayo sa lahat ng problema. Tama ba? Tama! Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Itinaas pa nitong kanilang kamay. Hoy, kayo dyan! Para kayong mga abusaya pa, biro ni Paulo. Magsikain na tayo. Ano bang okasyon? Tanong ni Erin. Meron bang may kaarawan? Wala, ani ni Sophie. Nagkataon lamang na narito ang lahat ng mga Del Fierro. Bihirang mangyari ito kaya naisipan naming maghanda. Kami ni Leonor ang nagluto. Ang sarap palang magluto ang nanay mo, Erin. Kagabi pa kami dumating pero tulog na kayo kaya hindi na namin kayo pinagising. Ani ni Diego. Mabuti naman at nakapasyal kayo dito sa hasyenda. Oo, pero pabalik kami agad bukas sa Isla del Cielo. Hindi namin maaaring iwanan ito ng matagal. Maya-maya wala nang maririnig sa hardin kundi ang masasayang kwentuhan. Chismis ng mga kababaihan, tawanan ng mga bata at mga matatanda, at ang ingay ng mga kutsara, tinidor at mga pinggan. Masayang masaya si Alexa at saglit itong tumingala sa langit. Kung saan man kayo naroroon, Lolo, Jay, sana ay matagpuan niyong kapayapaan. Lihim na panalangin niya. Matapos malaman ni Alexa ang tunay niyang pagkatao, lalo silang naging malapit sa isa't isa ng kanyang tita Marian na tinawag na niyang mommy. Sila naman ng asawang si Erin ay mas tumibay pa ang pagmamahalan.
Palaging ipinaparamdam kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Tunay ngang sa bawat unos ito'y may katumbas na saya at kapayapaan. Katulad ni Alexa na dumanas ng sakit at pighati, pero sa huli ay nakatagpo ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Alexa at Erin. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.